72 oras pagkatapos ng gabi, kung kailan pinagtawanan ng biyenan ko ang dugo sa mukha ko, habang bali ang ribs ko sa sahig, nakatayo ako sa harap ng kapitan at pulis habang nakaposas ang asawa ko. Wala na akong natitirang takot. Wala nang natitirang awa sa aking puso. Numiti ako ng dahan-dahan habang lumuluhod si Mark sa harap ng napakaraming tao sa aming barangay. Nagmamakaawang wag ko siyang ipakulong habang ako naman ay hawak ang mga ebidensyang wawasak sa buong pamilya Ventura. Walang kwenta, Mahiya, ka naman sa pamilya Ventura. Kung hindi ka rin lang makakapanganak ng lalaki, mabuti pang maging katulong ka na lang dito, kaysa pakainin ka namin ng lebre. Nalaglag ang hawak kong mangkok ng mainit na sabaw ng tinola sa maruming semento ng aming kusina. Nabasag ang pinggan at mabilis na kumalat ang mainit na sabaw sa paanan ko, kasabay ng singaw na nag-iwan ng pulang pasa at matinding hapdi sa aking balat. Ngunit mas matindi ang hapdi sa aking dibdib. 3 taon. 3 taon ko nang tinitiis ang bawat panlalait ni Doña Teresita sa tuwing haharap kami sa hapagkainan. Para sa kanila, ang isang babaeng galing sa mahirap na pamilya na katulad ko ay walang karapatang magsalita, walang karapatang magreklamo, at walang karapatang umupo ng pantay sa kanilang mesa. Binigay ko ang lahat, isinuko ko ang aking sariling pangarap, ang aking maliit na negosyo, at ang huling natitirang pera mula sa pamana ng aking namatay na ina para lang matulungan ang pamilyang ito. Ngunit sa mata ng aking biyen, nananatili pa rin akong isang basahan. Nakalimutan mo na ba kung sinong nagpakain sa'yo at sa nanay mo nung nagkasakit siya? Sigaw ni Mark habang mabilis na lumalapit sa akin. Matalim ang kanyang mga mata, pulang-pula ang muka dahil sa alak at sa galit na hindi ko maiwasang pagtakaan. Bago pa ako makasagot, hinawakan niya ng napakahigpit ang aking 2 balikat at buong lakas na itinulak ako patungo sa pader ng kusina. Tumama ang aking likod sa gilid ng mesa bago ako tuluyang bumagsak sa malamig at basa ng sabaw na semento. Isang napakasakit na lagutok sa loob ng aking dibdib ang naramdaman ko, kasabay ng biglang pagbara ng hangin sa aking lalamunan. Nabali ang aking tagyang. Hindi ako makahinga. Ang bawat bahagyang paggalaw ng aking dibdib ay parang libu-libong karayom na sumasaksak ng malalim sa aking lungs. Pumutok ang aking labi sa lakas ng pagkakabagok at bumaha ang maalat na lasa ng dugo sa loob ng aking bibig. Manahimik ka, Lian, ako ang lalaki dito. Huwag mo akong tinititigan ng ganyan. Bulyaw ni Mark habang nakatayo sa itaas ko. Dinuro niya ang aking muka gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Sa tabi ng mesa, nakaupo si Doña Teresita habang dahan-dahang humihigop ng tubig mula sa kanyang baso. Walang kahit konting gulat o awa sa kanyang mga mata. Sa halip, may maliit na ngiti ng kasiyahan sa kanyang mga labi habang nakatingin sa akin na nakadapa sa sahig. Mabuti nga sa kanya. Bulong ng aking biyenan sa boses na sapat lang para marinig ko sa gitna ng aking paghingal. Para matuto kung saan ang lugar ng isang baog at walang silbing asawa sa bahay na ito. Tumulo ang luha ko, ngunit walang boses na lumabas sa aking bibig. Namanhid ang buong katawan ko sa matinding sakit at sa malamig na katotohanang natanto ko sa sandaling iyon. Diyos ko po, Diyos ko po, bakit po ganito? Bakit kailangang umabot sa ganito? Bakit ko binigay ang lahat sa pamilyang ito? Umayaw na ang puso ko. Ang 3 taon ng pagtitiis, ang libo-libong gabi ng pag-iyak sa dilim, habang nagdarasal na sana ay magbago sila. Ang lahat ng utang na loob na ibinumbat nila sa akin, ang lahat ng iyon ay nawala at naging abo sa isang idlap. Ang pagmamahal na dating nagtatali sa akin sa lalaking ito ay tuluyang namatay sa ibabaw ng maruming semento ng kusina. Hindi ako umiyak ng malakas.
Hinihigpitan ko ang aking mga ngipin upang pigilan ang anumang sigaw na pwedeng magbigay sa kanila ng karagdagang kasiyahan. Ipinikit ko ang aking mga mata at manatiling nakadapa ng walang galaw kunwari ay tuluyang nawala ng malay upang matigil ang kanilang mga pananakit. Narinig ko ang kanilang mga yabag patungo sa sala, nag-uusap tungkol sa palabas sa telebisyon na parabang walang nangyaring masama sa loob ng bahay. Habang nanginginig ang buunder katawan ko sa lamig at matinding sakit ng bali kong tadyang dahan-dahan kong iginalaw, ang aking kanang kamay patungo sa ilalim ng maliit na kabinet sa kusina. Doon ay nakatago ang aking pangalawang telepno na matagal ko nang inihanda para sa ganitong pagkakataon. Sa gitna na ng labis na pananakit ng aking dibdib at ang pakiramdam na pwedeng pumutok ang aking baga sa bawat maikling panghinga, pinalabas ko ang application na nagre-record ng boses kung saan naitabi ang buong pag-uusap at ang tunog ng pananakit sa akin. Mabilis kong pinindot ang button upang ipadala ang buong audio file at ang aking GPS location sa numero ng aking abogado, si Ate Clara Reyes. Inabot ng aking nanginginig na mga daliri ang maliit na pilak na rosaryo na nakasabit sa aking leeg, ang tanging pamanang iniwan ng aking namatay na ina. Hinalikan ko ito ng mahigpit habang nakadikit ang aking muka sa malamig na semento. Sa bawat patak ng dugo mula sa aking labi na kumalat sa sahig, gumawa ako ng isang tahimik na pangako sa aking sarili at sa aking ina. Tapos na ang liyan na tanga, tapos na ang liyan na nagmamakaawa. Mula sa gabi na ito, hinding-hindi na ako iiyak sa harap ng mga taong ito at sisiguraduhin kong babayaran nila ang bawat patak ng dugo at luhang iniluha ko. Ang bawat ugong ng makina ng ambulansya at ang patuloy na pag-alog ng sasakyan sa kalsada ay nagdudulot ng napakatinding sakit sa aking dibdib. Nakahiga ako sa stretcher habang nakakabit ang oxygen mask sa aking muka. Sa tabi ko, nakaupo si Mark. Nakahawak siya sa aking kamay hindi dahil sa pag-aalala, kundi upang pigilan ako at iparamdam ang kanyang pagbabanta sa pamamagitan ng pagpisil sa aking mga daliri tuwing may lalapit na nurse. Tandaan mo, sasabihin mo sa Dr. Lian. Bulong ni Mark sa aking tainga habang nakatitig sa akin ng matalim. Nahulog ka sa hagdan habang naglilinis. Kung may sasabihin kang iba, sisiguraduhin kong magsisisi ka paglabas mo ng ospital. Hindi ako kumibo. Ipinikit ko ang aking mga mata at ibinuhos ang lahat ng natitirang lakas sa paghinga ng mababaw upang hindi masyadong gumalaw ang aking nabaling tadyang. Pagdating sa emergency room ng ospital, mabilis akong inase, kaso ng mga doktor at nurse. Nang lumabas si Mark sa silid upang makipag-usap sa kanyang ibu-ibong biyenan sa telpo, agad akong tumingin sa babaeng doktor na nag-examine sa akin. Sa tulong ng doktor, at nang buksan nila ang aking damit para sa physical examination at x-ray, lumabas ang buong katotohanan. Ang malaking pulang pasa sa aking dibdib, ang bakas ng mga daliri ni Mark sa aking dalawang balikat, at ang patunay sa x-ray na bali ang dalawa kong tadyang sa kaliwang bahagi. Nang pumasok ako sa banyo ng emergency room, habang naghihintay ng opisyal na resulta, tinitigan ko ang aking mukha sa salamin. Puno ng tuyong dugo ang aking labi, namumula ang aking pisngi at may malaking pasa sa aking leeg. Dahan-dahan kong inilabas ang maliit na pilak na rosaryo mula sa aking bulsa. Biglang bumalik sa aking isip ang boses ng aking namatay na 4 na taon na ang nakakalipas. Nagsasalita siya habang hawak ang aking kamay bago siya tuluyang pumikit sa kama ng ospital. Sabi ng nanay ko noon, boses na mahina ngunit puno ng pagmamahal. Lian, anak. Ibigay mo ang lahat ng pagmamahal mo sa bubuuin mong pamilya. Pero wag na wag mong hahayaan na kahit sino, kahit ang sarili mong asawa ang yumukod at magpayuko sa iyong dignidad. Ang dignidad ng isang babae ay hindi nabibili ng kahit anong salapi. Umiyak ako ng tahimik sa loob ng banyo.
Bawat patak ng luha sa aking pisngi ay nag-iiwan ng mahapding pakiramdam sa aking mga sugat. Ngunit sa gitna ng sakit na yon, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Kinuha ko ang aking telepon at agad na pinikturan ang buong medico-legal report na inihanda ng doktor kasama ang malinaw na litrato ng x-ray. Ipinadala ko ang lahat ng ito sa email at messaging app ni Ate Clara Reyes. Isang mensahe ang mabilis na bumalik mula sa aking abogado. Nakuha ko na ang lahat ng ebidensya, Lian. Huwag kang pipirma sa kahit anong dokumento na ibibigay ng pamilya Ventura. Papunta na ako dyan kasama ang mga pulis. Lumabas ako ng banyo habang nakahawak sa aking dibdib nang mabilis na pumasok si Mark sa silid kasama si Doña Teresita na nagmamadaling lumapit mula sa waiting area. May hawak na papel ang aking biyenan. Pirmahan mo ito, Lian. Utos ni Doña Teresita habang ibinibigay ang isang affidavit na nagsasabing aksidente lamang ang nangyari at walang kasalanan si Mark. Mahiya ka naman sa pamilya Ventura. Ayokong makita ng mga kapitbahay na pumasok ang pulis sa bahay natin dahil lang sa kagalitan ng inyong dalawa. Manahimik ka at pumirma ka na, Lian. Mabilis na bulyaw ni Mark habang inilalapit ang ballpen sa aking kamay. Ako ang lalaki dito. Ako ang mas nakakaalam kung anong makakabuti sa atin. Bago ko pa may pagtanggol ang aking sarili, bumukas ang pintuan ng emergency room at pumasok ang doktor na humahawak sa aking kaso. May hawak na opisyal na folder at may matigas na ekspresyon sa kanyang mukha. Tumingin ang doktor ng diretso kay Mark at kay Doña Teresita bago nagsalita sa malakas at formal na boses. Mr. Ventura, batay sa opisyal na medico-legal report at x-ray result ng iyong asawa, ang bali sa kanyang 2 tadyang at ang malalim na pasa sa kanyang dibdib ay bunga ng matinding at direktang pambubugbog at hindi kailanman pwedeng mangyari sa simpleng pagkahulog sa hagdan. Naitawag ko na ito sa Women and Children Protection Desk ng Kepolisiya. Napatigil si Mark. Nanlaki ang mga mata ni Doña Teresita sa gulat habang bumabagsak ang papel mula sa kanyang nanginginig na kamay patungo sa sahig. Pagkalipas ng 2 araw, ipinatawag kami sa barangay hall. Nakaupo ako sa tapat ng mahabang mesang gawa sa mahogany. Nakabalot ang aking dibdib ng matigas na medical binder sa ilalim ng aking maluwag na damit. Sa tabi ko ay nakatayo si Ate Clara Reyes, dala ang kanyang itim na briefcase at mga opisyal na dokumento. Sa kabilang dako ng mesa nakaupo si Doña Teresita na nakasuot ng kanyang mamahaling ternong-terno at mga alahas na parang pupunta sa isang formal na pagtitipon at hindi sa isang reklamo ng pambubugbog. Sa tabi niya ay si Mark nakatungo at halatang balisa, ngunit pilit na nagmamatigas ang muka. Sa gitna namin ay si Kapitan June, ang pinuno ng aming barangay, na matagal nang kakilala at nakakakuha ng tulong sa mga donasyon ng pamilya Ventura sa tuwing may okasyon. Lian, anak, simula ni Kapitan June habang nakangiti ng pilit. Magkakapamilya naman kayo. Alam mo namang masama sa imahe ng barangay natin at sa pamilya Ventura kung makakarating pa ito sa korte. Nagkasundo kami ni Doña Teresita na ayusin na lang ito dito. Kumuha si Doña Teresita ng isang check mula sa kanyang mamahaling bag at inilapag ito sa gitna ng mesa. Ang halagang nakasulat doon ay 100,000 piso. Ayan ang 100,000 piso para sa hospital bill mo at para sa mga araw na hindi ka makakatrabaho, sabi ni Doña Teresita sa kanyang malamig at condescending na boses. Pirmahan mo na ang kasunduan sa pag-aayos. Mahiya ka naman sa pamilya Ventura. Ang dami-dami naming naitulong sa iyo at sa nanay mo nung nabubuhay pa siya. Tapos ngayon, gagawa ka ng ingay dahil lang sa maliit na away mag-asawa. O nga, Lian. Mabilis na hirit ni Mark habang nakatitig sa akin ng matalim. Manahimik ka na at pirmahan mo na yan? Ako ang lalaki sa pamilyang ito. Ako ang nagdesisyon na ayusin na natin ito para hindi tayo mapahiya sa mga kapitbahay. Tinitigan ko silang dalawa.
Wala akong sinabing kahit ano. Napanatili ko ang aking tahimik at malamig na muka habang hinahayaan ko silang magsalita ng magsalita. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mark at Doña Teresita, mga salitang nagpapatunay na inaamin nila ang nangyaring pananakit, ngunit itinuturing lang itong maliit na bagay, mabilis na nagsusulat ang kalihim ng barangay sa kanyang opisyal na logbook. Nang matapos sila sa kanilang pagmamayabang at pagtatangkang ipahiya ako, gamit ang utang na loob, dahan-dahan kong inilagay ang aking 2 kamay sa ibabaw ng mesa. Bahagyang lumapit si Ate Clara sa tabi ng kapitan at inilapag ang isang opisyal na kopya ng batas sa harap ng opisyal ng barangay. Kapitan yun. Malamig na boses ng aking abogado na pumutol sa katahimikan ng silid. Sana ay pamilyar kayo sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sa ilalim ng Section 33 ng batas na ito, mahigpit na ipinagbabawal ang mediation, conciliation o anumang uri ng pag-aayos sa antas ng barangay para sa mga kaso ng Bailokjayadin. Nanigas ang mukha ni Kapitan Yun. Napaayos siya ng upo habang nakatitig sa papeles na ibinigay ni Ate Clara. Ang anumang punong barangay o opisyal na magpipilit o mang-iimpluwensya sa biktima na makipagkasundo o iurong ang kaso ng VAWC ay pwedeng sampahan ng administratibo at kriminal na kaso. Patuloy ni Ate Clara habang nakatitingin ng diretsyo sa mata ng kapitan. Pumunta lamang kami dito upang kumuha ng certification to file action at ipaalam sa inyo na ang kasong ito ay didiretsyo na sa Office of the City Prosecutor. Dalaglag ang panga ni Doña Teresita. Mabilis na namula ang mukha ni Mark sa galit at gulat. Ano? Sigaw ni Doña Teresita habang tumatayo at itinuturo ang aking abogado. Sino ka para turuan ng kapitan sa barangay na ito, binabayaran mo ba siya? Lian, saan ka kumuha ng pambayad sa abogadong yan? Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Kahit kumikirot ang aking nabaling tadyang sa bawat paggalaw ng aking katawan, dinala ko ang aking sarili ng may buong taasno at dignidad. Tinitigan ko si Doña Teresita, lungdiretso sa kanyang mga mata. Walang ni isang patak ng luha sa aking mga pisingi. Wala na ang takot na dating, nagpapatremblel sa akin sa tuwing sisigawan niya ako sa hapagkainan. Ginamit ko ang aking kanang kamay upang dahan-dahang itulak ang tseke pabalik sa tapat ng aking biyenan nang hindi man lang ginagalaw ang pera. Sabi ko sa boses na malinaw, malamig at puno ng hindi matitinag na kapangyarihan. Money cannot buy my broken ribs, Doña Teresita. At hindi mabibili ng pera ninyo ang dignidad na tinangka ninyong tapakan sa loob ng 3 taon. Tumalikod ako kasama si Ate Clara at naglakad palabas ng barangay hall habang naiwang nakatayo si Doña Teresita sa harap ng maraming taong nakatitig sa kanya at si Mark na nanginginig ang kamay sa tabi ng checking na wala na ng halaga sa ibabaw ng mesa. Those đã hoàn thành chương 3. Nội dung chính: Gia đình chồng dùng 100.000 pesos và ảnh hưởng ở barangay để ép Lien hòa giải nhưng bị luật sư đập tan bằng luật RA 9262 cấm hòa giải án bạo hành tại barangay và Lien thẳng thừng từ chối tiền, tuyên chiến trực diện. Cảm xúc khán giả thỏa mãn khi sự ngông cuồng của mẹ chồng bị chặn đứng bằng luật pháp, tự hào về thái độ kiên cường, đàng hoàng ngẩng cao đầu của Lien. Habang nagpapagaling ako sa isang maliit at tahimik na silid na inupahan sa tulong ni Ate Clara malapit sa kanyang opisina, dinalaw ako ni Aling Selly. Si Aling Selly ang may-ari ng sari-sari store sa tapat ng bahay ng mga Ventura at matagal nang malapit sa aking namatay na ina. May dala siyang mainit na sabaw at mga prutas. Pagkapasok niya sa pintuan, mabilis ning isinarado ang pinto at lumapit sa akin habang nanginginig ang mga kamay sa pag-aalala. Aba Mareng Lian, Diyos ko po! Bulong ni Aling Selly
habang nakatingin sa mga pasa sa aking leeg at sa binder sa aking dibdib. Tingnan mo nga ang ginawa sa'yo ng lalaking yon. Maayos ang pagpapalaki sa'yo ng nanay mo tapos ganyan ka lang wawasakin ng pamilya Ventura. Salamat sa pagbisita, Aling Selly. Mahina kong sagot habang pilit na naming iti. Medyo maayos na po ako. Lian, hindi lang yan ang dahilan kung bakit ako pumunta dito. Wika ni Aling Selly habang lalong ibinababa ang kanyang boses. Kahapon ng umaga nakita ko si Mark sa may kalsada. May kasama siyang batang babae na napakapal ng makeup at may mamahaling bag. Sumakay sila sa kotse at pumunta sa kabilang baryo dun sa bakanting lupang iniwan ng nanay mo bago siya mamatay. Napatigil ako sa pag-inom ng tubig. Ang lupang iyon sa Rizal, ang 300 metrong kwadrado na pinaghirapan ng nanay ko sa loob ng 20 taon bilang mananahi ang tanging naiwang pamana sa akin. Doon nakatabi ang lahat ng alaala ng aming pagsusumikap. Ano pong ginawa nila doon? Tanong ko habang nagsisimulang lumakas ang kabog ng aking dibdib. Narinig ko si Mark habang nakikipag-usap sa isang real estate agent. Sagot ni Aling Selly. Sabi niya sa kanya raw ang lupang iyon at ibebenta na niya sa katapusan ng buwang ito para makakuha ng 5 milyong piso. Sabi pa ng babaeng kasama niya, bibili raw sila ng bagong kotse at pupunta ng Singapore. Parang may malamig na tubong isinaksak sa aking puso. Mabilis kong tinawagan si Ate Clara Reyes. Pagkalipas ng 2 oras, pumunta kami ni Ate Clara sa Registry of Deeds upang suriin ang opisyal na titulo ng lupa ng aking ina. Nang ilabas ng empleyado doon ang mga huling dokumentong naipasa nung nakaraang 6 na buwan, halos mawalan ako ng balanse sa aking pagtayo. Mayroong isang Special Power of Attorney o SPA sa mga papeles. Nakasulat doon na binibigyan ko daw si Mark Ventura ng buong karapatan na ibenta isang o ilipat sa ibang tao ang lupa ng aking ina. At sa ibaba ng dokumento ay ang aking lagda ngunit hindi yon ang lagda ko. Isa itong peking lagda na ginawa ng napakalinis. Lang tingnan pa namin ang iba pang papeles. Nalaman namin na naisang na pala ni Mark ang lupa sa isang financing company nung 1 taon pa upang bayaran ang kanyang malalaking utang sa sugal at suportahan ang kanyang luho kasama ang kanyang kabit habang ang ibabaw ng pera ay ibinigay niya kay Doña Teresita para pondo sa kanyang grandiosong birthday party nung nakaraang taon. Doon ko tuluyang naunawaan ang lahat. Ang dahilan kung bakit araw-araw akong minamaliit ng aking biyenan, ang dahilan kung bakit ako tinatrato na parang katulong, at ang dahilan kung bakit ako ginulpi ni Mark ang lahat ng yon, ay isang nakaplanong taktika upang sirain ang aking pagkatao, panatilihin akong matatakotin, at pigilan akong magtanong tungkol sa aking pamana. Umayaw ang luha sa aking mga mata. Ang sakit na naramdaman ko sa aking nabaling tadyang ay pinalitan ng isang malamig at matigas na galit. Tumingin sa akin si Ate Clara habang hawak ang certified true copy ng peking dokumento. Sabi ng aking abogado sa isang malinaw at determinadong boses, "Lian, hindi na lang ito simpleng kaso ng Baulok Jayadin sa ilalim ng RA 9262. Sa dokumentong ito, makakulong si Mark at ang sinumang pumirma bilang saksi para sa kasong estafa through falsification of public documents. At sisiguraduhin natin na mababawi mo ang bawat sentimo ng lupa ng nanay mo dahil sa official na subpoena mula sa Office of the City Prosecutor, nag-iba ang taktik ng pamilya Ventura. Nang mapagtanto ni Mark na hindi ako mag-iurong ng kaso at totoong pwedeng makulong ang kanyang sarili, pinalitan niya ang kanyang pananakit ng tinatawag na love bombing, isang desperate at peking paghingi ng tawad. Isang hapon, habang naglalakad ako pabalik sa aking inuupahang silid mula sa opisina ni Ate Clara, nakita ko si Mark na naghihintay sa labas ng gate. May hawak siyang malaking pumpon ng pulang rosas at isang kahon ng aking paboritong kakanin.
Nang makita niya ako agad, siyang tumakbo lapit sa akin. Wala na ang kanyang matapang at maautoridad na boses. Sa halip, puno ng takot at pagmamakaawa ang kanyang mukha. Lian, mag-usap naman tayo pakiusap. Sigaw ni Mark habang mabilis na lumuluhod sa semento sa harap ko. Walang pakialam kung may nakatitinging mga tao sa kalsada. Patawarin mo ako, Lian. Naging napakasama ko, naging napakagago kong asawa sa'yo. Tinitigan ko lang siya mula sa aking kinatatayuan. Hinawakan ko ang aking bag kung saan nakabukas ang aking telepo noon na nagre-record ng video at boses. Lian, please Eiko ang asawa mo. Patuloy ni Mark habang umiiyak at sinusubukang hawakan ang dulo ng aking damit. Masyado lang akong na-stress sa trabaho at sa mga utang, tsaka si Mama kasi palagi niya akong ginagalit at ginagamit laban sa'yo. Alam ko nasaktan kita nung gabing yon. Alam kong nabali ang tadyang mo dahil sa pagtulak ko sa'yo sa pader. Pero pakiusap magsimula tayo uli. Babaguhin ko ang sarili ko. Malamig ang aking boses nang sumagot ako. Ina, sidente mo rin ba ang pagpeke sa lagda ko para isang ang lupa ng nanay ko, Mark? Biglang natigil si Mark sa kanyang pag-iyak. Nanigas ang kanyang katawan sa ibabaw ng semento. Tumingala siya sa akin at sa unang pagkakataon nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Ang takot ng isang taong huli na sa kanyang mga kasalanan. Paano mo nalaman? Nauutal na tanong ni Mark na wala ang lahat ng kanyang drama. Kita-kits na lang tayo sa korte, Mark. Sabi ko bago ko siya tinalikuran at pumasok sa gate ng aking tinitirhan. Ngunit hindi doon nagtapos ang laban. Kinagabihan nakatanggap ako ng napakaraming mensahe mula sa aking mga lumang kakilala at kapitbahay. Nag-post si Doña Teresita sa kanyang pampublikong Facebook account ng isang napakahabang pahayag. Naglagay ang aking biyanan ng larawan ni Mark na mukhang malungkot kasama ang kwento na isa raw akong mukhang perang dote na tumakas, dala ang kanilang mga alahas at nag-imbento raw ako ng kwento ng pambubugbog para sirain ang pangalan ng pamilya Ventura matapos kong matanggap ang tulong ng kanilang pamilya nung nagkasakit ang aking ina. Puno ng mga galit na komento mula sa kanilang mga kamag-anak at kapitbahay ang post. Tinatawag nila akong walang utang na loob, walang hiya at masamang babae. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako nagalit. Sa halip, binuksan ko ang aking laptop at inihanda ang aking ganti. Inayos ko ang isang pampublikong post sa Facebook. Inilagay ko dun ang malinaw na litrato ng aking mga pasa at sugat ang malinaw na kopya ng x-ray at medico-legal report mula sa ospital, ang audio recording ng pananakit sa akin nung gabing yon sa kusina, ang certified true copy ng peking SPA sa lupa ng aking ina, at ang pinakabago ang video ng pag-amin ni Mark sa aking harap kaninang hapon na siya ang lumapit at nagbali ng aking tadyang. Tinawagan ko si Ate Clara upang ipaalam ang aking gagawin. Sabi ng aking abogado, handa na rin ang warrants mula sa korte. Bukas ang taon ng fiesta ng pamilya Ventura sa kanilang baryo. Lahat ng tao, politiko at mga mamamahayag sa probinsya ay naroroon. Tinitigan ko ang maliwanag na screen ng aking telepno. Ang aking daliri ay nakatapat sa kulay bughaw na buton na may nakasulat na publish. Ipinikit ko ang aking mga mata huminga ng malalim habang hawak ang aking sumasakit pa ring dibdib at bumulong sa dilim bukas sa harap ng buong baryo at sa harap ng lahat ng taong niloko ninyo tulu yang mabubunyag ang mabahong amoy ng pamilya Ventura. Araw ng taon ng fiesta sa baryo ng pamilya Ventura. Ang malaking bakuran ng kanilang dalawang palapag na bahay ay napapalamutian ng makukulay na banderitas malalaking mesa na puno ng mamahaling pagkain at isang malakas na sound system na tumutugtog ng masayang musika. Nandun ang halos lahat ng kilalang tao sa aming bayan, ang mga opisyal ng barangay, ang mga negosyante, ang mga kamag-anak mula sa probinsya at ang lahat ng aming kapitbahay.
Sa gitna ng bakuran, nakatayo si Doña Teresita habang nakasuot ng kanyang mamahaling pulang terno at may hawak na baso ng alak. Nakatayo sa tabi niya si Mark, nakasuot ng pormal na barong Tagalog, bagaman halatang balisa ang kanyang mga mata at palaging nakatingin sa kanyang telpono. Salamat sa pagdalo ninyong lahat sa fiesta ng Pamilya Ventura. Malakas na boses ni Doña Teresita sa mikropo no na umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Kahit na may mga pagsubok at may mga taong walang utang na loob na nagtangkang sirain ang pangalan ng aming pamilya, nananatili kaming matatag at may takot sa Diyos. Nagsipalpakan ng ilang kamag-anak habang si Mark ay pilit nang umiti sa harap ng maraming tao. Sa sandaling yon, nakatayo ako sa tabing kalsa sa labas ng kanila gate, kasama si Ate Clara Reyes at 3 armadong pulis mula sa Women and Children Protection Desk. Inilabas ko ang aking telepono at pinindot ang boto na publish. Pagkalipas lamang ng 30 segundo nagsimulang magtunog ang mga telepono ng mga bisita sa loob ng bakuran. Unang tumingin sa kanyang screen ang isang kapitbahay na nakaupo sa harapang mesa. Kasunod noon ay ang kapitan ng barangay, ang mga kamag-anak at ang mga bisitang kumakain. Natahimik ang buong bakuran. Ang masayang musika mula sa sound system ay parang biglang nawala ng kahulugan habang ang lahat ng tao ay nakatitig sa kani-kanilang mga screen. Sa bawat telepono kumakalat ang aking ginawang post. Naririnig sa mga speaker ng kanilang mga telepono ang boses ni Teresita habang tumatawa nung gabing nabali ang aking tadyang kasunod ang malinaw na video ni Mark nung isang araw kung saan nakaluhod siya at umaaming siya ang sumakit at nagbali ng aking ribs. Naroon din ang malinaw na kopya ng x-ray, ang medico-legal report at ang peking dokumento ng lupa ng aking ina. Nagsimula ang napakasakit na bulungan ng mga tao. Diyos ko po. Totoo pala ang balita? Bulong ng isang babaeng kapitbahay. Binugbog pala niya ang asawa niya hanggang sa mabali ang tadyang. Tingnan mo ang video. Nakaluhod pa si Mark na umaamin at ninakaw pa nila ang lupa ng nanay ng babae. Sabi ng isa pang bisita. Nawala ang kulay sa mukha ni Doña Teresita. Mabilis niyang kinuha ang telpono ng kanyang katabi at nang makita ang video ng kanyang kon na nakaluhod at ang mga larawan ng aking sugat, nabitawan niya ang kanyang hawak na baso ng alak. Nabagsak ito sa semento at nabasag. Ano ito? Hinihingal na sigaw ni Doña Teresita habang nakatitig kay Mark. Mark, ano ang kahulugan nito? Bago pa makasagot si Mark, bumukas ang bakal na gate ng kanilang bahay. Pumasok si Ate Clara Reyes kasama ang 3 pulis. Naglakad sila ng diretso sa gitna ng bakuran sa harap ng napakaraming bisitang nakatitig sa kanila. Pumasok din ako sa loob ng bakuran. Nakasuot ako ng simpleng puting damit, nakatayo ng matuwid at nakatitig ng diretso sa mga mata ng aking biyenan at ng aking asawa. Mr. Mark Ventura, malakas at matigas na boses ng pulis na nakatayo sa harap ng entablado. May hawak kaming warrant of arrest mula sa Regional Trial Court para sa kasong Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act at kasong estafa through falsification of public documents. Mabilis na namula ang mukha ni Mark at nagsimulang lumabas ang pawis sa kanyang no. Mali yan? Bawal kayong pumasok dito. Fiesta namin ngayon. Manahimik kayo. Ako ang lalaki sa bahay na ito. Wala kayong karapatang hulihin ako. Huwag kang gumawa ng gulo, Mr. Ventura, sabi ng pulis habang mabilis na hinawakan ang 2 kamay ni Mark at pilit na inilagay ang mga ito sa kanyang likod. Narinig ang matalim na tunog ng bakal habang isinara ng pulis ang posas sa 2 pulso ni Mark. Lian, isang lamo ang kaluluwa mo sa impyerno. Sigaw ni Doña Teresita habang naghihisterya at tumatakbo patungo sa akin.
Mahiya ka naman sa pamilya Ventura. Ginulo mo ang fiesta namin. Ipaa-aresto kita sa mga pulis. Harap-harapan siyang hinarang ni Ate Clara. Mahiya ka rin sa batas, Doña Teresita, at mag-ingat ka sa mga sinasabi mo dahil kasama ka sa mga inirereklamo bilang accomplice sa pagpeke ng dokumento ng lupa. Napatigil si Doña Teresita. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga kamag-anak ay umiiwas ng tingin. Ang mga opisyal ng barangay ay dahan-dahang naglalakad palabas ng gate at ang lahat ng kapitbahay ay nagre-record ng buong kaganapan gamit ang kanilang mga telepo. Ang matinding hiya at kapahiyaan na pilit niyang iniiwasan sa loob ng 3 taon ay tuluyang lumamon sa kanya sa harap ng buong baryo. Napaatras siya at napahawak sa kanyang dibdib bago tuluyang napaupo sa semento sa tabi ng nabasag na baso ng alak. Hinalaklak at kinaladkad ng mga pulis si Mark palabas ng bakuran. Habang dumadaan siya sa harap ko, nakatitig siya sa akin ng may halo-halong galit at pagmamakaawa. Lian, pakiusap iligtas mo ako, Lian. Sigaw ni Mark habang isinisiksik siya ng pulis sa loob ng mobile car. Tinitigan ko siya ng walang kahit anong emosyon sa aking mukha. Dahan-dahan kong inayos ang aking damit at sinabi sa boses na narinig ng lahat ng taong nasa paligid. Ang batas na ang bahala sa iyo, Mark, at ang Diyos na ang bahala sa pamilya mo. Nakahimlay si Mark sa loob ng kulungan ng probinsya habang naghihintay ng paunang pagdinig para sa kanyang kaso. Dahil sa matinding ebidensya ng Baolok Jayedin at ang kasong falsification of public documents, hindi mabilis na naaprubahan ng kanyang piyansa. 2 araw pagkatapos ng gulo sa fiesta, habang nag-iisa ako sa maliit na tanggapan ni Ate Clara, biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Doña Teresita. Wala na ang kanyang mamahaling terno at ang kanyang mataas na ayos ng buhok. Light-light ang kanyang mukha. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at halos nang ing-inig ang kanyang mga labi sa galit at takot. May dala siyang isang malaking itim na leather bag na nakayakap ng mahigpit sa kanyang dibdib. Nang makita niya ako na nakaupo sa likod ng mesa, mabilis siyang lumapit at ibinagsak ang bag sa ibabaw ng wooden desk. Lian, simula ng aking biyanan sa boses na nang-ing-inig at pilit na nagpapakumbaba. Naparito ako para tapusin na ang kahibangang ito. Mag-usap tayo bilang pamilya. Binuksan niya ang itim na bag. Sa loob niyon ay may 3 makakapal na bundle ng tig-1,000 piso, halos 300,000 piso sa kabuuan, kasama ang 2 lalagyan ng alahas at ang ilang lumang titulo ng lupa. Ayan, Sabi ni Doña Teresita habang pilit na itinutulak ang bag patungo sa akin. Kunin mo ang lahat ng yan. Kunin mo ang pera, ang mga alahas na ibinigay sa akin ng pamilya ko at ang maliit na lupa sa bayan. Iurong mo lang ang kaso laban kay Mark. Huwag mong sirain ang buhay ng nag-iisang anak ko. Tinitigan ko ang pera at ang mga alahas sa loob ng bag. Dahan-dahan kong inabot ang isa sa mga lalagyan ng alahas at binuksan ito. Iyon ang gintong kuwintas na ibinigay sa akin ni Doña Teresita nung aming 2nd anibersaryo ng kasal. Ang kuwintas na ipinagmamayabang niya noon sa mga kapitbahay na nagkakahalaga daw ng 50,000 piso. Subalit nang tignan ko ang ilalim ng palawit, nakita ko ang nangingitim na bakal sa ilalim ng manipis na pinturang ginto. Isang murang alahas na gawa sa tanso. Dahan-dahan kong ibinalik ang kwintas sa loob ng bag at inilagay ang 2 kong kamay sa ibabaw ng mesa. 3 taon, mahinang wika ko habang nakatitig sa kanya. 3 taon ninyo akong pinaniwala na marami akong utang na loob sa pamilya Ventura. Pinaniwala ninyo ako na dapat akong magtiis at magpaalila dahil pinalagak ninyo ako sa inyong bahay. Pati ang peking alahas na ito ginamit ninyo para iparamdam sa akin na napakaswerte kong dote.
Lian, nagpapakumbaba na ako sa iyo. Sigaw ni Doña Teresita habang mabilis na tumatayo. 4 na taon kitang pinatira sa bahay ko. Pinakain ka namin. Wala ka bang kaunting utang na loob sa pamilyang tumanggap sa iyo noong wala kang kahit ano? Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mata. Walang galit sa aking bose, tanging malamig at hindi matitinag na katotohanan. Sabi ko, Doña Teresita, ang utang na loob ay ibinibigay sa taong may totoong malasakit at pagmamahal. Hindi yun utang na ibinabayad sa taong nagpapahirap, nagpapanakit at nagnanakaw ng pamana ng may pamana. Ang 3 taon kong paglilingkod sa bahay ninyo ay higit pa sa sapat na pambayad sa bawat platong kainin na ibinigay ninyo sa akin. Namula ang mukha ng aking biyen ang sa matending galit ng mapagtanto niyang hindi na niya ako maiimplensyahan o matatakot. Demonyo ka! Bulyaw ni Doña Teresita habang idinuduro ang aking mukha. Mahiya ka sa ginagawa mo. Sinira mo ang pangalan ng pamilya namin sa buong baryo. Sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman makakapangyarihan o makakapagsimula ng bagong buhay sa rehiyong ito. Sisirain kita. Kinuha ko ang aking bag at dahan-dahang tumayo mula sa aking upuan. Tinitigan ko ang nanginginig niyang katawan mula ulo hanggang paa. Inayos ko ang aking damit at sinabi sa isang malamig at matalas na boses. Huwag mo nang alalahanin ang buhay ko, Doña Teresita. Mas alalahanin mo kung paano mabubuhay ang anak mong si Mark sa loob ng kulungan sa mga susunod na taon. Tumalikod ako at naglakad palabas ng silid habang naiwang nakatayo si Doña Teresita sa tabi ng kanyang itim na bag na puno ng perang hindi pwedeng bumili ng dignidad at kalayaan ng kanyang anak. Pumunta ako sa bahay ng mga Ventura kasama si Ate Clara at ang 2 opisyal ng korte upang kukunin ang aking mga natitirang personal na gamit at ang mga orihinal na dokumento na naiwan sa lumang cabinet ng opisina. Ang dating malaki at magandang bahay ng mga Ventura ay napakatahimik na yon. Nawala na ang mga bisita, ang mga bulaklak mula sa fiesta at ang matataas na boses na dating nagahari doon. Habang nag-iisa ako sa lumang silid-aklatan sa ikalawang palapag upang kunin ang aking mga libro at mga lumang litrato ng aking ina, napansin ko ang isang nakalabas na kahoy na kahon sa ilalim ng mesa. Sa loob niyon ay may isang lumang journal na may kulay dilaw na mga pahina at ilang kupas na papeles mula sa ospital, noong taong 1995. Binuksan ko ang lumang notebook. Ang nakasulat doon ay ang mga lumang tala ng aking biyenan na si Doña Teresita nung batang ina pa lamang siya. Ayon sa mga opisyal na record ng ospital, si Teresita ay naging biktima rin ng matinding pambubugbog ng kanyang dating asawa, ang tatay ni Mark. Iniwan siya nito nung sanggol pa si Mark matapos kunin ang lahat ng kanyang pera at ari-arian. Sa huling pahina ng journal, nakasulat ang nanginginig na sulat kamay ni Teresita. Diyos ko po, hinding-hindi na ako papayag na may humamak o yumukod sa akin uli. Mula ngayon ako ang maghahari sa bahay na ito. Hinding-hindi ako magpapakita ng kahinaan kahit kanino. Napatigil ako sa pagbabasa. Doon ko naintindihan ang tunay na pinagmula ng kanyang kabagsikan. Ang halimaw na nakikita ko kay Doña Teresita sa loob ng 3 taon ay nagmula sa sarili niyang lumang sugat at takot, isang babaeng nasaktan na piniling maging mamatay tao sa halip na magamot ang sariling puso. Bago ko pa maisara ang notebook, narinig ko ang malalakas na sigaw mula sa sala sa ibaba. Mabilis akong bumaba ng hagdan at nakita ko ang isang batang babaeng nakasuot ng maikling damit at may makapal na make-up ang kabit ni Mark na galit na nakatayo sa harap ni Doña Teresita. Nasaan ang 3 milyong piso na ipinangako sa akin ni Mark? Bulyaw ng babae habang itinuturo si Doña Teresita. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng ipon ko dahil sabi niya ibebenta niya ang lupa ng asawa niya. Isang sinungaling at sugaro lang anak mo.
Inilabas ng babae ang kanyang telpono at ipinakita ang mga screenshot ng mga utang ni Mark sa kasino at sa iba't ibang tao. Ginamit ka lang ng anak mo, patuloy ng babae habang tumatawa ng pilit. Akala mo ba mahal ka ni Mark? Ginagamit ka lang niya para makakuha ng pera tuwing natatalo siya sa sugal. Sabi pa niya sa akin, matanda ka na at madaling lokohin. Nawalan ng balanse si Doña Teresita. Napahawak siya sa gilid ng sofa habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat at sakit. Ang kanyang paborito at perpektong anak na ipinagmamayabang niya sa buong baryo ay ang mismong taong sumira at nagtaksil sa kanya. Umalis ang babae matapos magmura at magbanta, ngunit bago siya lumabas ng pintuan, itinapon niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Naiwang nakaluhod si Doña Teresita sa semento, umiiyak ng walang boses habang nakatitig sa sahig. Nang makita niya ako na nakatayo sa dulo ng hagdan, tumingin siya sa akin gamit ang kanyang namumula at basang mga mata. "Lian," bulong ng aking biyen sa boses na puno ng pagmamakaawa at labis na kahihiyan. "Babae ka rin? Naranasan mo rin ang masaktan? Pakiusap, huwag mo namang patayin ang anak ko sa loob ng kulungan. Naaawa ka ba sa akin?" Tinitigan ko siya ng matagal. May kaunting habag sa aking puso para sa batang Teresita noong nakaraan. Ngunit wala akong natitirang awa para sa babaeng pumiling manakit ng ibang tao. Sabi ko sa kanya sa isang mahinahon, ngunit matigas na boses. "Naintindihan ko ang sakit na pinagdaanan mo nung araw, Teresita. Nakikiramay ako sa batang Teresita na nasaktan ng kanyang asawa. Pero hindi iyon dahilan para maging halimaw ka sa akin. Ang sugat ng nakaraan mo ay hindi mo pwedeng gawing dahilan para sirain ang buhay ko." Lumapit ako sa mesa at binuksan ang folder na itinapon ng kabit ni Mark. Sa loob niyon ay ang mga printed chat logs at isang aplikasyon para sa life insurance na kinuha ni Mark sa ilalim ng aking pangalan 2 buwan na ang nakakaraan isang pulisiyang nagkakahalaga ng 10 milyong piso kung saan si Mark ang tanging makakakuha ng pera sakaling ako ay mamatay sa isang aksidente. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang pambubugbog nung gabing yon sa kusina ay hindi lang simpleng galit. Isa itong unang hakbang sa isang mas madilim na plano. 2 araw bago ang opisyal na pagdinig ng aming kaso. Sa korte, nakakuha ang abogado ni Mark ng pansamantalang peyansa dahil sa isang teknikalidad sa proseso ng korte. Nakalabas si Mark sa kulungan sa loob ng 48 oras bago ang mismong araw ng paghatol. Alam kong desperado na si Mark. Alam niyang kapag iniharap sa korte ang ebidensya ng insurance fraud, ang medico-legal report at ang video ng kanyang pag-amin, hindi na siya makakalabas ng kulungan sa loob ng 10 hanggang 15 taon. Gabi bago ang pagdinig, pumunta ako sa pampublikong sementeryo ng bayan upang bisitahin ang nicho ng aking namatay na ina. Nagdala ako ng mga sariwang puting bulaklak at 2 kandila. Napakatahimik ng sementeryo. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa maliwanag na buwan at sa ilang kandilang nakatirik sa paligid. Lumuhod ako sa harap ng nicho ng aking ina at inayos ang mga bulaklak. "Inay?" Bulong ko sa gitna ng katahimikan ng gabi habang hawak ang aking rosaryo. "Bukas na po ang huling laban. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob upang makamit ang katarungang matagal ko nang ipinagkakait sa sarili ko." Habang nagdarasal ako, naramdaman ko ang mabilis na pagbabago ng hangin at ang tunog ng mga tuyong dahon na natatapakan sa aking likuran. Mabilis akong tumayo at humarap. Nakatayo sa gitna ng 2 nicho si Mark. Mukha siyang hindi nakakatulog ng ilang araw. Gulo-gulo ang kanyang buhok, pulang-pula ang kanyang mga mata, at may hawak siyang bakal na tubo sa kanyang kanang kamay. "Lian." Mahina ngunit matalas na boses ni Mark habang dahan-dahang lumalapit sa akin.
Akala mo ba matatakot ako sa korte mo? Akala mo ba hahayaan kitang ipakulong ako? Inilabas niya ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa aking paanan. Pirmahan mo yan ngayon din. Sigaw ni Mark habang itinuturo ang bakal na tubo sa aking mukha. Pirmahan mo na, iurong mo ang lahat ng kaso kung hindi sisiguraduhin kong hindi ka na makakarating sa korte bukas ng umaga. Huminga ako ng malalim. Hindi ako humakbang pabalik. Hindi ako nanginginig at hindi ako nagmakaawa. Tinitigan ko ang aking asawa, ang lalaking dating inakala kong magtatanggol sa akin. Nuwit ngayon ay naging pinakamalaking banta sa aking buhay. Sabi ko sa kanya sa isang malamig at matigas na boses, "Sige Mark, gamitin mo yang bakal. Patayin mo ako dito sa tapat ng nitso ng nanay ko, pero siguraduhin mong mapapatay mo ako dahil kapag nabuhay ako sa gabi na ito, ako mismo ang hahawak ng pinto ng kulungan mo habang buhay." Napatigil si Mark. Nag-alinlangan ang kanyang mga mata sa tapang na nakita niya sa aking muka. Sa sandaling yon ng kanyang pag-aalinlang, ang mabilis kong kinuha ang pepper spray mula sa aking jacket at direktang itinutok ito sa kanyang muka. Mabilis na napahawak si Mark sa kanyang mga mata habang sumisigaw sa matinding hapdi at nabitawan ang bakal na tubo sa semento. Sa kabilang dako ng sementer, mabilis na lumitaw ang mga maliwanag na ilaw mula sa mga flashlight. Pumasok si Ate Clara Reyes kasama ang 2 armadong pulis. Dahil sa pag-aalala sa aking kaligtasan, nakatutok ang GPS ng aking telpon no sa opisina ng aking abogado buong gabi. "Mr. Mark Ventura." Sigaw ng pulis habang mabilis na itinutumba si Mark sa lupa at inilalagay ang posa sa kanyang mga kamay. "Inaaresto ka sa paglabag sa Temporary Protection Order at sa tangkang pag-atake sa biktima." Sa pamamagitan ng mabilis na tawag sa telepono kay Judge agad na pormal na pinawalang bisa ang kanyang piyansa dahil sa matinding paglabag sa utos ng korte. Kinaladkad ng mga pulis si Mark palabas ng sementer, habang sumisigaw siya sa galit at sa sakit ng kanyang mga mata. Naiwan ako sa gitna ng katahimikan ng sementer. Nilapitan ako ni Ate Clara at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Tumingin ako sa nitso ng aking ina. Ang kandilang itinirik ko ay patuloy na nagbibigay ng maliwanag na ilaw sa gitna ng dilim. Handa na ako para sa bukas. Araw paghatol sa Regional Trial Court. Puno ang buong bulwagan ng korte ng mga tao na roroon ng aming mga kapitbahay, ang mga mamamahayag mula sa lokal na radyo, ang mga kamag-anak ng pamilya Ventura at si Aling Selly na nakaupo sa likuran at tahimik na nagdarasal para sa akin. Nakatayo si Mark sa tabi ng kanyang abogado sa kabilang panig ng silid. Nakasuot siya ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Nakapusas ang 2 kamay at halatang balisa ang kanyang mga mata. Sa likod niya nakaupo si Doña Teresita na kayuko ang ulo. Walang alahas at hindi makatingin sa mga taong pumapaligid sa kanya dahil sa matinding hiya. Nakatayo ako sa witness stand habang nakasuot ng simpleng puting blusa. Kahit mabilis ang kabog ng aking dibdib, pilit kong pinatigas ang aking balikat at idinirekta ang aking tingin sa hukom na nakaupo sa gitna. Nagsimula ang abogado ni Mark sa pamamagitan ng agresibong pagtatanong sa akin. "Binibining Santos," wika ng abogado ng depensa habang naglalakad sa harap ko. "Hindi ba totoo na bago mangyari ang sinasabi mong pambubugbog, palagi kayong nag-aaway ng iyong asawa dahil sa pera? Hindi ba't inimbento mo lang ang lahat ng ito upang makuha ang ari-arian ng pamilya Ventura?" Tinitigan ko ang abogado ng diretsyo at sinabi sa boses na malinaw at hindi nanginginig, "Hindi ko kailangan ng pera ng pamilya Ventura, attorney. Ang tanging hinihingi ko sa korte na ito ay katarungan para sa 3 taon ng pananakit at ang pagbabalik ng lupang pinaghirapan ng namatay kong ina." Lumapit si Ate Clara Reyes sa harap ng hukom. May hawak siyang malaking itim na folder. "Your Honor," malamig at pormal na boses ni Ate Clara
na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Under Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, malinaw ang mga ebiden siyang inihahain ng prosekusyon. Inilagay ni Ate Clara ang unang ebiden siya sa pormal na talaan ng korte. Ipinapasa namin ang opisyal na medical legal report at x-ray result mula sa ospital na nagpapatunay na ang 2 tadyang ng aking kliyente ay nabali dahil sa direktang pambubugbog, patuloy ni Ate Clara. Ipinapasa rin namin ang audio recording ng mismong gabing nangyari ang pananakit kung saan maririnig ang boses ng akusado na nagsasalita ng masasamang salita habang nasasaktan ng biktima. Napatigil ang abogado ng depensa. Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa loob ng korte. Hindi lang yan, Your Honor. Patuloy ng aking abogado habang inilalabas ang panibagong set ng mga dokumento. Mayroon din kaming ebidensya ng estafa sa pamamagitan ng pagpeke ng Special Power of Attorney para sa lupa ng ina ng biktima, ang video ng kusang pag-amin ng akusado habang nakaluhod sa harap ng biktima at ang aplikasyon ng 10 milyong pisong life insurance na kinuha ng akusado sa pangalan ng aking kliyente. Dinala ng abogado si Mark sa witness stand upang magsalaysay. Nang harapin ni Ate Clara si Mark para sa cross-examination, mabilis na nasira ang lahat ng alibay ng aking asawa. Mr. Ventura, tanong ni Ate Clara habang nakatitig sa kanya. Sino ang nag-utos sa iyo na pekihin ang lagda ng iyong asawa sa dokumento ng lupa? Ikak ba o ang iyong ina? Iyon kasi kailangan ko ng pera. Nauutal ng sagot ni Mark habang nagsisimulang lumabas ang pawis sa kanyang muka. At nung gabing iyon sa kusina, patuloy ni Ate Clara. Sino ang nagtulak sa iyong asawa sa pader na naging dahilan ng pagkabali ng kanyang 2 tadyang? Mabilis na napatingin si Mark kay Doña Teresita na nakaupo sa likuran. Tumulo ang luha mula sa mga mata ng aking asawa. At sa unang pagkakataon ang kanyang matigas at maautoridad na muka ay tuluyang nawala. Umiyak siya ng malakas sa harap ng buong korte na parang isang batang takot na takot. Kasalanan ni Mama, sigaw ni Mark habang umiiyak ng husto at nanginginig ang buong katawan. Palagi niya akong sinasabihan na walang kwenta. Palagi niyang sinasabi na hindi ako tunay na lalaki kapag hindi ko napasunod ang asawa ko. Gusto ko lang mapatunayan sa kanya na ako ang lalaki sa bahay. Natatakot ako itakwil niya ako. Natahimik ang buong buluwagan ng korte. Napayuko si Doña Teresita at itinakip ang 2 kamay sa kanyang mukha habang naririnig ang pag-amin at pag-iyak ng kanyang sariling anak. Tinitigan ko si Mark. Sa sandaling iyon nakita ko ang katotohanan si Mark ay isang lalaking duwag na pinalaki sa ilalim ng maling prinsipyo. Isang taong piniling manakit ng ibang tao para lang pagtakpan ang sarili niyang kahinaan. Lumapit ang hukom sa kanyang upuan at kinuha ang mabitay na kahoy na martilyo. Mabilis na itinama ng hukom ang kahoy na martilyo sa ibabaw ng mesa na lumika ng 2 malakas at matigas na tunog sa loob ng silid. Magkakaroon ng 30 minutong reses ang korte bago ibaba ang opisyal na hatol at parusa, anunsyo ng hukom. Pagkalipas ng 30 minutong, paghihintay na puno ng kaba at tahimik na panalangin, muling pumasok ang hukom sa bulwagan ng korte. Ang lahat ng tao sa loob ng silid ay tumayo bilang paggalang. Nakatayo si Mark sa tabi ng kanyang abogado, nanginginig ang 2 kamay habang nakatitig sa mesa ng hukom. Sa likuran nakaupo si Doña Teresita na tila nawalan ng lakas, nakatitig lamang sa semento. Inayos ng hukom ang kanyang mga babasahin bago tumingin ng diretso kay Mark at sa aming 2 ni Ate Clara Reyes. Sa kasong Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, pati na rin sa kasong estafa sa pamamagitan ng pagpeke ng publikong dokumento.
Simula ng hukom sa isang malakas at pormal na boses na umalingaw-ngaw sa buong silid. Batay sa mga matitibay na ebidensyang iniharap ng prosekusyon ang medico-legal report, ang audio at video recording, at ang mga peking dokumento ng lupa nakikita ng korteng ito ng akusadong si Mark Ventura ay guilty beyond reasonable doubt. Narinig ang mabilis na pagsinghap ng mga tao sa loob ng korte. Dahil dito, patuloy ng hukom, inahahatulan ng korteng ito si Mark Ventura ng parusang pagkabilanggo na hindi bababa sa 12 taon hanggang 14 na taon sa Bilibid National Penitentiary. Inaatasan din ng akusado na magbayad ng 500,000 piso bilang moral at exemplary damages sa biktima. Mabilis na napaluhod si Mark sa semento. Your Honor, pakiusap po, Your Honor. Huwag ninyo akong ipakulong. Hysterical na sigaw ni Mark habang umiiyak at sinusubukang lumapit sa mesa ng hukom. Ngunit agad siyang hinawakan ng 2 armadong pulis. Tumingin uli ang hukom sa mga papeles at nagpatuloy sa pagbabasa. Inuutusan din ng korteng ito ang Registry of Deeds na agad na ipawalang bisa ang peking Special Power of Attorney at ibalik ang buong at walang bawas na titulo ng lupa sa tunay na may-ari na si Lian Santos. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang sakit ng aking nabaling tadyang ay parang tuluyang napawi sa sandaling yon. Ang lupang pinaghirapan ng aking namatay na ina, ang tanging pamanang iniwan niya sa akin, ay bumalik na sa aking mga kamay. Tungkol naman kay Doña Teresita Ventura, dagdag ng hukom habang nakatitig sa aking biyenan. Dahil sa kanyang pakikipagsabwatan at pagtatangkang pagtakpan ang mga krimen ng kanyang anak, inuutusan ng korte ang Office of the City Prosecutor na maghain ng hiwalay na kasong kriminal laban sa kanya bilang accomplice. Napahawak si Doña Teresita sa kanyang leeg. Wala ni isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Ang taong dating naghahari-hatian sa aming baryo ang babaeng pumatay sa aking dignidad sa loob ng 3 taon, ay tuluyang nasira ang pangalan, ari-arian at karangalan sa harap ng buong lipunan. Inilagay ng mga pulis ang mabibigat na bakal na posa sa 2 pulso ni Mark at dahan-dahan siyang kinaladkad palabas ng bulwagan. Habang dumadaan si Mark sa harap ko, tumigil siya sandali. Puno ng luha at labis na pagmamakaawa ang kanyang mga mata. Lian, patawarin mo ako. Pakiusap, Lian. Bulong ni Mark habang nanginginig ang kanyang mga labi. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Wala akong galit, wala akong pot, at wala rin akong natitirang awa. Nakatayo ako ng may buong taas no malinis ang konsensya at may buong dignidad. Sabi ko sa kanya sa boses na mahinahon nunit matigas. Pinapatawad na kita sa sarili kong puso, Mark. Pero ang batas at ang bilangguan ang magtuturo sa iyo ng leksyon na hindi mo natutunan sa bahay ninyo. Kinaladkad ng mga pulis si Mark palabas ng gusali ng korte. Nang lumabas kami ni Ate Clara at Aling Selly sa pintuan ng korte, pinalibutan kami ng mga mamamahayag at ng mga kapitbahay na nagpalakpakan. Lumapit si Aling Selly at niyakap ako ng mahigpit habang umiiyak sa kagalakan. Sa kabilang panig ng hagdanan ng korte, naglalakad si Doña Teresita ng mag-isa. Walang sumama sa kanya, walang nakikipag-usap sa kanya, at ang lahat ng taong dating humahanga sa kanya ay umiiwas ng tingin habang nagbubulungan. Tumingin ako sa malawak at maliwanag na langit. Sa gitna ng maingay na paligid, narinig ko ang pamilyar na boses ng aking ina sa aking isip. Malayang-malaya na ako. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Sa ibabaw ng 300 metrong kwadrado na lupang ipinamana ng aking namatay na ina sa Rizal, nakatayo na ngayon ang isang maliit ngunit napakang andang gusali. Sa itaas ng pintuan ay nakasabit ang isang kahoy na signage na may nakasulat na
Rosa's Bakery and Catering, ang pangalan ng aking ina na matagal kong ipinangakong bubuhay. Inuli. Araw ng aming opisyal na pagbubukas. Ang buong paligid ay puno ng amoy ng bagong baking tinapay at mga bulaklak. Naroon, si Ate Clara Reyes nakasuot ng simpleng kaswal na damit at nakangiti habang nakikipagkwentuhan kay Aling Selly. Naroon din ang ilang mga kababaihan sa aming bayan na tinulungan ng opisina ni Ate Clara upang makawala sa mga marahas na relasyon. Balian! Tuwang-tuwang sabi ni Aling Selly habang hawak ang isang kahon ng bagong gawang kakanin. Tingnan mo nga naman ang buhay. Dati-rati ay nakikita-kitang umiiyak sa gilid ng kalsada. Tapos ngayon ay isa ka ng matagumpay na may-ari ng negosyo. Napakalaki ng ngiti sa aking mga labi habang nakatitig sa bawat taong pumapasok sa aking tindahan. Ang sakit sa aking nabaling tadyang ay tuluyan ng gumaling at ang mas malalim na sugat sa aking puso ay napalitan ng panatag na kapayapaan. Bago magtanghali, pumunta ako sa malapit na simbahan ng bayan. Pumasok ako sa loob at umupo sa huling linya ng mga upuan kung saan tahimik at malamig ang simoy ng hangin. Inilabas ko ang maliit na pilak na rosaryo mula sa aking bulsa. Ang rosaryong hinalikan ko noong gabing nakadapa ako sa maruming semento ng kusina habang nag-aagaw buhay ang aking paghinga. Tumingin ako sa dambana at nanalangin mula sa ilalim ng aking puso. Diyos ko po! Bulong ko habang nakapikit ang aking mga mata. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng lakas upang ipaglaban ang aking dignidad. Salamat po dahil hindi niyo ako pinabayaan sa gitna ng kadiliman. Sa tulong ni Ate Clara, naglaan ako ng 10% ng kita ng aking negosyo buwan-buwan upang maging pondo para sa mga kababaihang biktima ng Baulok Jayadin na walang pambayad sa abogado. Nais kong maging silong ang aking kwento para sa mga babaeng natatakot at nag-iisip na wala na silang pag-asa. Lumabas ako ng simbahan habang sumisikat ang maliwanag na araw ng umaga. Hinarap ko ang hangin huminga ng malalim at hinalikan ang pilak na rosaryo bago ito itinago sa aking dibdib. Wala na ang takot. Nawala na ang sakit. Nakatayo ako ngayon bilang isang malayang babae, may sariling pangalan, may sariling buhay, at may dignidad na kailanman ay hindi na muling matatapakan ng kahit sino. At dito nagtatapos ang kwento ng buhay ni Lian, isang patunay na ang totoong lakas ng isang babae ay hindi nakikita sa kanyang pagtitiis sa pananakit, kundi sa kanyang lakas ng loob na tumayo at ipaglaban ang kanyang sariling dignidad. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang eksena kung saan nakadapa si Lian sa malamig na semento ng kusina, habang hawak ang rosaryo ng kanyang ina, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding kirot sa aking puso. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa totoong buhay ng marami nating kababayan na patuloy na lumalaban sa tahimik na karahasan sa loob ng sarili nilang tahanan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Lian, magagawa niyo rin bang iwan ang lahat at ipaglaban ang inyong dignidad laban sa pamilya ng inyong asawa o mananatili kayo dahil sa tinatawag na utang na loob at takot sa hiya ng lipunan? Gusto kong marinig ang inyong mga salubin. Saan niyo pinapakinggan ang episode na ito ngayon? Habang nagtatrabaho ba sa ibang bansa, habang nagluluto para sa pamilya, o habang nagpapahinga sa bahay? Ibahagi ang inyong kwento at opinyon sa comment section sa ibaba dahil dito sa ating channel palaging may nakikinig sa inyo. Huwag niyo rin po sanang kalimutang i-like at i-share ang video na ito para makarating ang inspirasyong ito sa iba pang nangangailangan. Nawai magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong mga puso at lakas ng loob na mamuhay ng may dignidad at kalayaan. Pamagat ng kwento laban ng dignidad ang pagbangon ni Lian.
Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng ating tagapakinig na si Maria, 35 taong gulang mula sa Laguna, na ipinadala sa ating programa kasama ang mensaheng wag kailanman hahayaan ang kahit sinong tapakan ang iyong pagkatao at dignidad. Palalala ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat bilang katang-isip lamang at walang layuning manira o mang-insulto sa kanino man. Ang kwentong ito ay nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe sa buhay.